Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus bilang Emmanuel, meaning God with us. So tinalakay po natin yung Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po rito, "The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us." So ang ibig sabihin po ng Emmanuel, God with us, kasama natin ng Diyos, at yung concept na God with us, ang dami pong explanation niya, napakaganda, napakalalim, at naka-bless talaga no, aralin. Kaya po naglagay po ako ng maraming mga verses dito. Yung pagkakatawang tao ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao, yun po yung God with us. At yung pananahan ng Santong Espiritu sa atin, yun po ay God with us. Now, gusto ko lang po ibaling yung inyong atensyon sa Isaiah 7:14. Sabi po dito, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." So, ito po ay hango sa Isaiah 7:14. Ito naman po ay Matthew 1:23. Si Isaiah po ay isang propeta sa Old Testament, at si Matthew naman po ay isang manunulat, isang disipulo ng ating Panginoon Jesucristo sa New Testament. Ang time gap po nila ay mga 700 years. So, 700 years before the birth of the Lord Jesus Christ, yun yung kapanahunan ni Prophet Isaiah. Meaning to say, si Isaiah, nagpa-prophesy siya ng pagdating at kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Now, nitong mga nakaraan po, ang dami nating tinalakay patungkol kay Prophet Isaiah. Ang dami po nating natutunan, no? Kasi dito sa kay Prophet Isaiah, nakita natin na si Jesus, sabi ron, sa Isaiah chapter 7 verse 14, tatawagin siyang Emmanuel. Isaiah chapter 9 verse 6, sabi ron, "He will be called Wonderful Counselor, Everlasting Father, Mighty God, and the Prince of Peace." At hindi lamang po yun, yung Isaiah, punong-puno siya ng prophecy ng pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Kasama na po yung Isaiah chapter 53 na dinidescribe, nilalarawan yung paghihirap at pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Very detailed. Kaya nga po yung Isaiah chapter 53, pag binabasa ng mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus, akala nila yung binabasa nila nasa New Testament. Hindi nila alam, nasa Old Testament yon, yung Isaiah 53. Kasi clear na clear yung ang liwanag ng pagkakalarawan kay Jesus patungkol doon sa kanyang pagdurusa. So, ito pong binabahagi ko po sa inyo, yung relationship ng Old Testament sa New Testament, Isaiah at Matthew. Yung Old Testament po ay prophecy patungkol sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, at yung New Testament po ay patungkol sa kay Jesus na dumating na. Now, gusto ko lang po maging aware po tayong lahat na yung Bible unique, kakaiba sa lahat ng mga pinagbabasihan ng mga relihiyon sa buong mundo. Kasi yung kanila, mayroon silang mga writings, no, Bhagavad Gita, the Quran, and many other writings. Yun po ay hindi kasing authoritative ng Bible. Actually, yung Bible lang talaga yung authoritative, meaning with authority. At yung Biblia lang talaga yung kasulatan na ang tawag dito, self-authentication. Ini-authenticate niya yung sarili niya. Ibig sabihin, pinapatunayan ng Biblia yung sarili niya. Sa paanong kaparaanan? Simple lang po. Kung anong sinabi sa Old Testament na mangyayari, ay nangyari nga sa New Testament. Bagamat hundreds and hundreds of years, even thousands of years yung pagitan. Basically, yung Old Testament is a prophecy of the coming Messiah. The New Testament is the testimony that Jesus has come. The Messiah has arrived. Kaya po yung Biblia napakagandang aralin. At magkakaroon ka ng confidence na totoo ang iyong pananampalataya at walang halong duda. Sapagkat yung Biblia natin may authority. Merong prophecy, merong fulfillment. Merong kapahayagan bago pa mangyari ang lahat, tapos nangyari nga. Nangangahulugan lang na merong Diyos na siyang may hawak ng history ng sangkatauhan, at Diyos na siyang
nagdulot upang ang Biblia ay maisulat at maging basihan ng ating pananampalataya. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope may natutunan po kayo. Kung hindi nyo pa po napapanood yung Jesus Emmanuel, panoorin nyo po. At nawa ito ay magpala po sa bawat isa sa atin. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.